Happy Grand Kaya po, ihanda po natin ang ating sarili para sa awit ng pagdidili-dili na pangungunahan ng PMK kasabay ang pagpasok ng mga tagapagsindi ng kandila. Siya ay nararapat na sambahin. Ang ating mga kamay ay itaas at sa ating awitin siya ay purihin. Ang pangalan niya ay sambahin. Ang Panginoon ay purihin. Siya ay nararapat na sambahin. Ang ating mga kamay ay itaas at sa ating awitin siya ay purihin. Ang pangalan niya ay sambahin. Ang pangalan niya ay sambahin. Magsitayo po ang kapulungan para sa tawag ng pagsamba. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng mga nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo, Panginoon, ang kaluluwa ko, huwag mong kalimutan lahat niyang mabubuting gawa. Awitin po natin ang himno prosesyonal, Kordero'y Putungan sa kanyang luklukan.
po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami ay muling nagtipon-tipon upang magpuri sa iyo. Panginoon, dalangin namin na sa araw na ito ang buong programa ay maging kalugod-lugod sa iyo. Idinadalangin rin po namin ang aming prayer and praise team na mangunguna sa pag-aawitan. Naway ang kanilang tinig at musika ay magsilbing handog ng pagpupuri. Panginoon, itinataas namin ang aming tagapagsalita, naway bigyan mo siya ng karunungan, kapayapaan, at kaliwanagan upang ipahayag ang mensahe ng buhay. Panginoon, aming itinataas din ang aming tech team, pagpalain mo po sila upang ang bawat gamit ng kagamitan ay gumana ng maayos at walang maging sagabal sa aming pagsamba. Sa aming mga kapatiran na patungo pa lamang po, Panginoon, hinihiling namin ang iyong gabay at proteksyon. Samahan mo po kami sa aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tugong awit. Pakinggan, O Diyos, ang hibig namin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Ngayon naman po ay ang awit ng pagpupuri na pangungunahan ng ating pong prayer Purihin and po ang praise team. ating Panginoon sa umagang ito, sa mapagpalang umaga. God is good. Yun. And all the time. God is good. Yun. Purihin po ang Panginoon. Tunay na napaka-energetic ng ating pong mga sarili para sa paghahanda, pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po sabi po sa awit, ang Panginoon ay ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dadakilain. Di po, ating po pag-awit ay ibigay po natin yung ating the best na pagpupuri, na pag-awit sa kanyang dakilang pangalan. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, 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 dakila siya. Walang hanggang papuri, hanggang papuri, sa'yo iaalay ang aming pagsamba. Sa'yo lamang bibigay. Tanging
Tanging sa'yo lamang ang buhay ko ito. Kaya't ang awit, pagpupuri, pagsambay sa'yo lamang. O walang hanggang papuri, walang hanggang papuri, sa'yo iaalay ang aming pagsambay. Sa'yo lamang ibibigay, tanging sa'yo lamang ang buhay ko ito. Kaya't ang awit, pagsamburi, pagsambay sa'yo lamang. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, habang nabubuhay. O pupurihin ka aming Panginoon. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Aking aawitan, habang nabubuhay. Bigay natin sa Panginoon ang walang hanggang papuri. Walang hanggang papuri. Sa'yo lamang inaalay, aming Diyos, ang aming pagsamba. Sa'yo lamang ibibigay, tanging sa'yo lamang ang buhay kong ito. Kaya't ang awit, pagpupuri, pagsambay sa'yo lamang. o pupurihin ka. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, habang nabubuhay. O pupurihin ka. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Aking aawitan, habang nabubuhay. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, aming Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, aming Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Tunay na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ay dakila. Kaya't walang hanggang papuri ang aming iniaalay sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, salamat, salamat. Kami po, Panginoon, ay muli mo dinako sa iyong bahayang banal na templo. Pang ikaw ay aming sambahin, pang ikaw ay aming pasalamatan, upang ang aming ikaw ay malwalhati, Panginoon. Sa umagang ito, aming Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Patuloy kaming nagpapasiyasat sa iyo. Ikaw lamang ang may alam ng bawat buhay namin, ng bawat puso namin, ng bawat laman ng mga isip namin, aming Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam,
mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid, aming Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. salamat aming Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, Panginoon ng buhay ko, iaalay namin sa iyo. Panginoon ng buhay ko, ngayon ay iaalay ko sa iyo. Hindi sapat, hindi sapat na pambayad. Ang kaligtasan na sa'yo ay natamo. Kay buti mo, Karapat-dapat ka naming pasalamatan, aming Panginoon. karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos, laging paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal.
sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay nadamo. Kay buti mo, Karapat dapat kang papurihan ng aming Panginoon. karapat dapat kang papurihan at sambahing lubos, laging paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, na di nagbabago kahit kailanman. For the last time, karapat dapat ka, Karapat dapat kang papurihan at sambahing lubos, laging paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. sabihin natin, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos ng aming buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Opo, Panginoon, ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo para sa pagbasa ng tekstong batayan na dadalhin po sa atin ng ating tagapagsalita. Ang talatang atin pong pagbabatayan ngayong umaga ay nakasulat sa Hebreo chapter 12, verse 2. Po sa screen. Ang mababasa po natin, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintanang ang kahihiyan sa pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang Diyos po ang magpapala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang pagkain, kaya ng hatiin sa pampangin. Gawing ikalakas, O Diyos namin, kami po ay iyong pagpapalain. Amen. Sa mga may kahilingan o nais ipanalangin, maaari na pong pumunta sa dakong harapan para sa dalangin pastoral. Sige po, ang lahat po ng may kahilingan sa ating Panginoon. Ito po ang oras upang ilapit natin sa Kanya lahat ng ating kahilingan. Tayo po ay manalangin, aming Diyos. Patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, dahilan sa iyong kapangyarihan, hindi mo po kami pinabayaan sa kabila ng
sitwasyon ng aming buhay. Lagi kang nandyan upang kami ay alalayan. Ang mga iniisip naming kakulangan, ikaw ang nagpupuno. Ang iniisip naming mga suliranin, ikaw ang lumulutas. Kung minsan ay parang magic, iniisip lang namin ay parang imposible. Subalit, lagi kang nakasaklolo. Dalangin po namin na ang iyong mga anak, lalo na po ang mga anak mong nandito sa harapan, na may mga dinaramdam, may mga nararanasang hindi maganda, at ang kahilingan po nila ay ang iyong tulong, ang iyong pagpapala ang ibigay sa kanila. Naniniwala po kaming hindi mo ito ipagkakait sapagkat ikaw na aming Diyos ay nagkaloob ng iyong pinakasisintang anak para sa amin. Yung maliliit na bagay na aming kahilingan ay hindi mabigat para sa iyo upang ito ay tugunin. Marami kaming mga kapatid, Panginoon, na hindi ko alam kung ano yung personal nilang hinihiling sa iyo. Subalit, makapangyarihan ka. Nababasa mo ang isipan, ang puso ng iyong mga anak. Walang maililihim sa iyo. Maging ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga upuan, hindi man sila pumunta sa harapan, naniniwala po kaming meron silang hinihiling sa iyo. Kaya't dalangin po namin na ikaw na aming Diyos na marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat, suma sa lahat ng dako, ay patuloy na gagabay, patuloy na magpapalakas sa bawat isa sa amin. Sa araw pong ito, bagaman na aming pastor at diakonisa ay speaker sa ibang mga kongregasyon, dalangin naming sila man ay gabayan mo sa kanilang speaking engagement, kagaya ng ginagawa mo dito sa amin sa Sapang Palay. Naniniwala po kaming walang imposible sa iyo, kaya't ang mga kahilingan ng aming mga kapatid na ito ay iyon ang ipinagkaloob. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Humayo kayo sa inyong upuan at taglay ang pag-asa sa pangako ng Diyos na hindi kayo pababayaan. Magsiupo po ang lahat para sa mga kabalitaan at pasasalamatan na pangungunahan ng Pangulo ng programa. Magandang umaga po sa ating lahat. I-welcome ang ilang mga kapatid natin. Yan po, fresh from Canada. Welcome home, Kuya RC Santos. Kaway-kaway naman dyan, Kuya RC. Ayan. So mamaya po, amuyin natin si Kuya RC. Amoy Canada siya. Welcome din po sa isa nating kapatid. Ang baby ni Ate Joy. Si Jada Emery de Mesa Marcelino. Ayan. Unang simba ba? Isang buwan na po ang ating baby. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga pahayag, una po ay nais po nating pasalamatan ng mga kapatid natin. So kung mapapansin po ninyo, siguro po naririnig niyo yung mga magandang tunog po na nagagaling po sa ating bagong speaker na naka-install na. So iyan po ay nabanggit na ng ating pastor. Muli po, nais nating pasalamatan ang kapatid natin na nagkaloob niyan. Maging ang mga kapatid natin na nagsaayos po niyan upang atin pong magamit. Purihin po ang Panginoon mula po sa lupon po ng pagawain. Pinapaalala din po sa ating lahat na kung maaari po, may water dispenser po tayo. Kung maaari po ay magdala tayo ng tumbler para wala na pong mga plastic cups.
sa eskwelahan po, yung mga anak natin ay nagdadala ng tumbler. So, pwede rin naman po siguro sa church na tayo po ay magdala ng kanya-kanya nating tumbler. Nakatulong pa po tayo sa environment. Ang mga upuan po sa gawing kanan ko, doon po nakaupo si Kuya Jose. Hindi po dyan dapat nakaupo si Kuya Jose. Sorry po, Kuya Jose. Iyan po ay lagi nating inilalaan sa ating mga kids, sa ating mga junior worshipers. Kung kayo po ay mapagbantay, dumarating po sila, malapit po matapos ang mensahe. Para po maging maayos, meron po silang tiyak na uupuan. Kaya po, sana po ay palagi nating bakantehin yung mga upuan na yan. Siyempre po, yung mga bata, paglabas po nila ng conference room, sila ay papasok dito. Pag wala po silang nakitang upuan, maglilisaw-lisaw po sila. Yun lamang po. Ang buwan po ng October ay ating pong kinikilala, ating pong ina-appreciate ang mga lingkod ng Diyos. So gaganapin po natin ang Workers Appreciation Sunday, isa sa mga linggo po ng buwan ng October. So tayo po ay may invited guest speaker para dyan. At nais din po natin na sa pagpapahalagang ito na ating gagawin, ay ating pong mabless ang ating mga manggagawa. Sa mga kwentuhan po, ay nagpapahayag po ang ating pastor na pag napagkukwentuhan po yung co-op natin, pinagyayabang po natin yon. So sabi po niya, i-member nyo nga kami dyan. Yan. So, yun po yung nais natin na maging gift ngayong Workers Appreciation Sunday sa buwan po ng October. Pagtulong-tulungan po natin na mabuno po yung halaga na kailangan para po sa pagpapamember sa co-op, San Jose Co-op. Ayun, San Jose Co-op. Ang Lupong Pamunuan po ay nag-pledge. Maaari din po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga pangulo. Pwede po kayong mag-abot para po i-bless po ang ating mga manggagawa. So siguro po, gawin na lang po natin yon by kapisanan. Kung nais po ninyong i-bless ang ating mga manggagawa sa Workers Appreciation Sunday, pwede po kayong mag-abot sa inyong mga pangulo para po, yun po yung ating magiging regalo sa ating po mga manggagawa. Okay. So mamaya po ay hindi po tayo muna mag-New Testament survey. Ito po ay canceled uli. Maging sa linggo po, canceled po. Dahil po hanggang linggo po ay may commitment po ang ating pastor sa ibang mga kongregasyon bilang mga speaker. Ang Bible study po ay nagpapatuloy sa bawat kapisanan. Palagi po natin itong i-check sa ating mga GC at nawa po ay madaluhan po natin ang pag na ito by kapisanan. Sa ating pong midweek service sa darating na September 24, 7:30 po ng gabi, ang ating pong speaker ay ang Reverend Benji A. Bringula. Last Wednesday po, ang attendance ay 60. So, ang target po kasi ni Pastor, 70. So, baka ikaw po yung pupuno dun sa 70. Kaya po, magkita-kita po tayo sa Miyerkules, ganap po na 7:30. Sa September 27 po, alas 7 ng umaga, magsisimula, gaganapin po ang Senior Citizens Fellowship. Ito po ay gaganapin sa MDRRMO Santa Maria Bypass Road, San Gabriel, Santa Maria, Bulacan, na may registration fee na 100 pesos. Bring your package. Sa linggo po ay linggo ng kapisan ng Young Adult. Ang ating pong pananambahan ay nagsisimula po ng 8:00 ng umaga. Ang ating pong tagapagsalita, ang Diaconisa Veronica de Mesa, patnugod kapatid na Ate Jennifer Henner, mga tagalikom kapatid na J.M. Huntura at kapatid na Jennifer de Mesa. Ang ating pong mga maliliit na mga kapatid, si Nichi and Angel. Sa buwan po ng Setyembre, ang ating po mga ushers, ang Predicador Cora, Predicador Edwin, at Predicador Ano. So kung meron pong kayong mga kailangan, pwede po ninyo silang lapitan. Huwag lang daw po pera.
Ayan po ang iba pa nating mga gawain para sa buwan ng September. So malapit na pong matapos ang buwan ng September. Gaganapin po ang pagsisimula po ng ating Catechism for Kids on September 28. So linggo po ito, 1:45 to 2:45 p.m. dito po sa ating conference room. At ito po ay para sa mga may edad na 9 hanggang 12. Ayan po. So, mga nanay, mga tatay, atin pong ihatid ang ating mga anak dito sa Sunday, 1:45 to 2 p.m. At ito po ay matatapos on December 7, 2025. Last month po, ginanap po ang biyaheng Maynila. Ngayon po, papalayo na sila. Biyaheng Baguio na po. Ito po ay gawain po ng mga YA and youth na working. Yan. 20 years old pataas. Ito po ang kanilang tema, refresh, relax, and recharge. Ito po ay sa November 12 to 15, 2025. Ang registration fee ay to be announced. Happy birthday po sa ating mga kapatid na sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. Kahapon po, kapatid na Jake De Mesa na nasa Canada, kapatid na John Jericho Reyes. Ngayon po, nagdiriwang ng kaarawan si Kuya R.C. Santos. September 22, kapatid na Sandria Marie Camba na nasa Canada. September 23, Kuya Permin Miranda. September 26, kapatid na Joel Dalit. September 26, kapatid na Francis Benitez na nasa ibayong dagat na po uli. At kapatid na Mark Renzo Cruz. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng kabataan, kaya naman po pakinggan natin ang tanging awit na magmumula po sa kapisanan ng kabataan.
ihanda po natin ang ating sarili para sa mensahe ng buhay at katotohanan na dadalhin ng ating tagapagsalita, Reverendo Lino Di Mesa. Salamat sa aming Apo. Good morning po sa ating lahat. Natutuwa ako dahil si RC ay galing Canada. Nag-birthday siya ngayon. Gusto niyang tayo yung kanyang kasama sa kanyang karawan. Salamat, RC. Hindi po ako nakarating noong iniimbitahan ako, birthday ng mami niya, no? Ako ay bagong galing sa trangkaso. Medyo hindi pa ganong nakaka-recover. Kanina ho ay binasa ko yung talataang ating pagbubulayan, Hebrew chapter 12 verse 2. Gusto kong ulitin, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inilantana ang kahihiyan sa pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga ay paano kayo tumingin. Merong tumitingin ng sabi pailalim. Merong tumitingin ng pairap. Pero ang atin pong talata ay binabanggit na ituon natin ang ating paningin kay Kristo na ating Panginoon. Meron ho akong ipakikita dyan na ayan po. Meron hong isang baso na may lamang kalahating tubig. Pagka po ang tatanungin mo ay iyong optimistic, ang sasabihin niya ay half full. Pero pagka pessimistic yung sasagot, ang sasabihin po ay half empty. Pagka po sinabing half empty, parang nawawalan na siya ng loob na makakasurvive pa ba kami. Pero pagka ang sinagot po ay half full, meron pa pong pag-asa. Kaya yung pong ating pag-aaralan ngayong umaga ay isang negatibong pagtingin at isang positibong pagtingin sa mga bagay-bagay. Yung pong pessimism, tendency to see the worst will happen. Ayan. Pero po pag optimistic, sa kabila ng hindi magandang sitwasyon ng buhay, ang kanyang sinasabi, magiging maayos din ang lahat sa tulong ng Diyos. Ngayon pong umaga ay pag-aaralan natin ang 6 na uri ng pagtingin at ito po ay titingnan natin kung saan ba tayo naroroon. Saan ba tayo nabibilang. Yun pong una, doon po sa unang, ayan, yung pong number 1, ang ilan ay tumitingin pababa. O some look downward. Pinagtutuunan ng pansin ng balita ngayon ang mga problema sa katiwalian, korupsyon at kahirapan. Ngayon hong umaga ay, ang alam ko, nagtitipon-tipon na yung mga magrarally sa Luneta laban po sa mga korupsyong nangyayari sa ating bansa. Nakakaawa yung mga kapatid nating kasama ho yung mga taga-GCC riyan sa Kalumpit. Kaya yung kanilang kabilya ay nakaplano ng itaas dahilan sa nung panahong si Utol ay nakadestino ron nakatira na siya sa bubong ng kasa at sinundo na ng bangka nung panahong siguro mga 10 years ago. Hanggang ngayon ay baha pa rin. Ang nakakagalit, dapat sana'y naayos na yan
kung nakakapanood po kayo ng investigasyon sa Senado, sa Kongreso, yung pala'y naibubulsa lang ng mga taga-DPWH, mga kontraktor, mga politiko na naghahati-hati. Marami nga po yung ghost project. Ang po sabihin ng ghost project, naglagay ng plano, naglagay ng pondo, pero yung perang inilaan ay partihan lang ng mga corrupt government official, kasama na yung mga kontraktor, mga politiko. Nakakalungkot. Kaya yung pong mga negatibong mga issue yan ay nakakadagdag sa mga suliraning nagiging mabigat sa ating dibdib. Kaya yata ako na trangkaso ay kakapapanood ko ng mga isyong yan. Ako'y nagagalit dahil bilyon yung pondo na napunta lang sa bulsa ng mga korap, yung mga mahihirap ay mahihirap pa rin. Ang nangyayari ho, ang mga kanais-nais na ulat ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga. Kahit merong magandang issue ngayon, ang nangyari ho ay, di ba yung ating mga PhilHealth, inayos mo yung PhilHealth mo ngayon, i-assign ka sa isang medical ano tawag yan? Dito kami na-assign sa San Jose medical clinic. Doon ka i-enroll, doon ka magpapagamot. Nakapagpatingin na po kami na walang bayad. Magaganda po yan. Pero halos hindi na po iyan maramdaman ng tao dahilan doon sa napakalaking issue ng korupsyon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ito ng solusyon o hanggang walang napaparusahan, walang nakukulong na corrupt government officials, pati yung mga corrupt contractor, hindi po maaalis ang galit ng taong bayan. Ngayon hong umaga, palagay ko ay nagtitipon-tipon na sa Luneta yung mga nagrarally para ipahayag yung kanilang diskurso doon sa mga nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Ang mga tao ay madalas naninirahan na sa mapanglaw na bahagi ng buhay. Nasabi ko nga, yung ating mga kapatid sa GCC, sa Kalumpit, ay ilang taon nang nakalubog sa baha, samantalang yun palang pondong inilaan dyan. Number 1 po ang Bulacan sa pinakamalaking budget na may korupsyon. Yung mga kontraktor naman, turo dito, turo doon, tanggi ng tanggi. Matagal na po yan hindi lang sa panahon ni Marcos, panahon pa ng mga previous administration. Tingnan natin kung ano ang magiging desisyon ng independent commission na dito ay nag-iimbestiga. Ang mga negatibong pananaw ay nagdudulot ng nagpapahina ng loob sa sarili. Pagkabigo sa iba, isang kawalang kasiyahan sa Diyos. Yung mga nangyayaring negatibo sa buhay ay nadadala pati tayong mga mananampalataya. Bakit ba ganito ang nangyayari? May Diyos pa ba? Yung kanta ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Yun pong una ay tumitingin pababa o looking downward. Doon po sa mga awit, kapag ganito po ang ating nararamdaman, ang may akda po ng awit ay mayroong paalala sa atin. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam
Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan, magpupuri akong muli. Pupurihin walang humpay ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Bagaman ganoon ang nararamdaman ng marami, ang Biblia po ay nagre-remind, nagpapaalala sa atin na mayroong Diyos na sa atin ay nagbabantay. Ikalawa, ang ilan ay tumitingin pataas. Kanina downward, ngayon ay pataas. Some look upward. Ang sabi po sa awit 121 verse 1, ang biyaya ay nagbibigay ng payo sa bayan ng Diyos na tumingala sa itaas. Sa pananampalataya, ang Diyos ay buhay. Siya ay nasa trono pa rin ang may ganap na kontrol sa lahat ng pangyayari dito sa lupa. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas, sa Kanya nanggagaling ang ating saklolo. Meron hong isang pastor na nagmamadali at meron siyang speaking engagement sa isang church. Sa kanya pong pagmamadali, hindi niya napansin yung stoplight. Kaya beating the red light ba yun? Mga marunong mag-drive, beating the red light. Nung siya po ay pinara, ipinakita po yung ID. Pastor po ako, nagmamadali po ako. At speaker po ako sa isang church. Sabi ng pulis, yan hirap sa inyong mga pastor. Puro na lang sa itaas nakatingin, hindi naman tumitingin doon sa traffic light. Nagkulang lang po siya. Tama pong sa taas nakatingin, pero titingin-tingin din naman sa traffic light. Baka sabihin, pastor pa naman kayo, simpleng traffic rules ay hindi ninyo masunod. Mabilis lang po tayo at alam kong ako po ay medyo hindi rin maganda yung aking pakiramdam. Pangatlo, ang ilan ay tumitingin paloob o some look inward. Maraming tao sa mundo ngayon ay hindi marunong masiyahan dahil sa pagkamakasarili. Nag-aalala lamang sa kanilang pansariling kapakanan. Kapag ang mga Kristiyano ay hindi nababahala tungkol sa mga pangangailangan at kaligtasan ng mga kasama, hindi lumalago at tila nababansot ang kaisipang pang-espiritual. Ang tawag po ito ay self-centered. Yun pong ating IDJ ay nagtuturo na kailangan ay Christ-centered po yung ating paglilingkod. Ang isa pong Christ-centered ay kung ano lang yung magandang mapupulot niya, ano bang maibibigay sa akin ng simbahan. Nakakatuwa yung ating mga prayer and praise team, no? Walang sweldo, walang allowance, pero ginagawa ni PMK, ginagawa nila ito bilang paglilingkod sa ating Diyos. Sa ibang church, ang alam ko may mga allowance yan, pero sa atin ay wala. Pero doon mo makikita yung kanilang bukas pusong paglilingkod sa ating Diyos. At ang banal na kasulatan din po ay nagpapaalala sa 2 Corinthians 5:15, namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. Mabilis lang po tayo. Pang-apat, nais ko lang po palang balikan, bibigyan ko po ng, yun pong una ay, yung tumitingin sa pababa ay ibinilang ko bilang pessimist. Yun pong ikalawa, ang ilan ay tumitingin pataas, ibinilang ko pong optimistic. Yung pong pangatlo ay tumitingin sa panloob,
ay yan pong self-centered ay pessimistic. Mga negatibo po yan. Pang-apat po ay optimistic. Ang ilan ay tumitingin palabas, some look outward. Ang mga Kristiyano ay dapat tumingin sa labas ng may habag at pagmamalasakit sa milyong-milyong walang pagkakilala kay Kristo ay patungo sa walang hanggang kamatayan at pagkawasak. Dapat nating ibahagi si Kristo na umakay sa mga nawawala patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Doon po sa Benjamin Village, pinuntahan po namin yung mga magulang ng mga naturuan nitong mga kabataan dito Sumama sila sa BBS. Pinuntahan namin yung tahanan ng mga bata. At halos madurog yung puso ko nang makita kong yung kanilang tirahan, bagaman parang yung housing, ano yan. Pero nung makita ko yung loob, yung nanay ay nagluluto ng sinangag na kanin, parang isang platong kanin na pagsasalu-saluhan ng mag-anak. Wala akong nakitang ulam. Halos madurog ang puso ko, tapos maalala ko itong nangyayaring korupsyon na nangyayari. Yung isang kontratista nga nakita lang yung payong na maganda, binili yung sasakyan 40 million. Napanood nyo yan sa YouTube? Natuwa siya doon sa payong, kaya binili niya yung kotse na doon nakalagay yung payong, 40 million. Salamat sapagkat umaksyon ang may kapangyarihan ngayon, yung mga sasakyang yan na pag-aari ng mga kontratista, ngayon ay kinumpiska. Kinumpiska at pagka yan daw ay i-auction, ibebenta at ang pagbibilan ay ibabalik sa kaban ng bayan. Yung isang matanda ay may diabetes, kapining, may diabetes. Naglatag lang ng kumot doon sa ibaba, pero semento yung hinihigaan. Ang mga apo ay hindi ko alam kung nakakapag-aral pa. Ang ating nasyonal ay kinukumbinsi mga kongregasyon na magtayo ng mga misyon para maging kongregasyon pa rin. Hindi ko nakikitang ang Benjamin ay magiging isang kongregasyon. Pero ang sabi sa mga sermon ni Pastor, ano man ang ginawa ninyo sa maliliit na mga lingkod kong ito, sa akin nyo ginawa. Hindi na baling hindi tayo magdagdag ng kongregasyon. Yung atin lang maihayag ang salita ng Diyos doon sa mga abang ito. Yun po yung aming pinagtutuunan ng pansin sa lupon sa misyon. Marami hong churches tayo na nagtatayo ng misyon at gustong gawing kongregasyon. Pero nakikita ko yung mga problema Yung Minuyan Garay ay nangungutang pa ng 200,000 sa nasyonal para maipagawa yung kapilya. Kaya doon po sa aming panahon, ang sabi ko huwag na tayong sumabay sa kanila. Total, ilan na yung anak iglesia ng Sapampalay, marami na, Meron tayong Area F, meron tayong Rancho, meron tayong bagaman napunta sa Area H, anak iglesia natin yan. Hindi ko alam kung ang Tigpi ay anak ng iglesia, ng Sapampalay. Nagmamadali ang utos ng Diyos na ipahayag ang kanyang salita
sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Doon po sa Mark 15:10, ang sabi ho doon ay nagagalak ang mga anghel sa isang taong nagrepent o humingi ng tawad at makakilala sa Diyos. Ang mga anghel ay nagagalak kapag ka na lamang merong isang taong nagrepent at tumanggap sa ating Panginoon. Hindi na baling hindi tayo makapagtayo ng malalaking kongregasyon. Pero yung madala mo yung salita ng Diyos sa mga aba, doon sa mga walang-wala, yun po yung hinahanap ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, nang siya po ay magsimula ng kanyang ministeryo, hindi naman sa mga village, hindi naman doon sa mga malalaking kilalang mga bansa. Nagsimula siya sa maliliit, doon sa mga aba, at iyon yung kanyang pinagtuunang pansin. Ang ilang mga tao ay nawala ako. Number 5 na ba tayo? Ang ilan ay tumitingin. Ang ilan ay tumitingin pabalik. Ayan, looking backward. Ayon po sa Pilipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang mga nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ito po yung mga taong hindi makamove on. Yun po mga hindi magagandang nangyari sa kanilang buhay ang nakakahadlang upang sila'y magpatuloy sa paglilingkod ng maayos sa Diyos. Ang ilang mga tao ay patuloy na binabalikan ang mga nakalipas na mga nagawa sa buhay, marahil ay hindi nakasulong sa paggawa para sa kasalukuyan. Binabalikan ang nakalipas na accomplishment at kabiguan, marahil ay hindi nakakalimot sa mga nagdaang karanasan. Hindi pa rin maka-move on. Subalit ang paalala, lahat ay may maganda pa ring magagawa para sa hinaharap. Bawat isa ay maaaring maging isang pagpapala kung susubukan niya. At ito po ang pang-anim, ito po yung panghuli. Ang ilan ay tumitingin pasulong. Ang sabi po sa Pilipos chapter 3 verse 14, tulad ng isang madilim yung aking background. Tulad na isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala ng walang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Para sa ating mga Kristiyano, the best is yet to come. Kinakailangan pong positibo yung ating pagtingin, bagaman yung mga negatibong nangyayari sa ating buhay ngayon, umaasa tayong the best is yet to come. Dadating pa rin yung pagpapalang ipinangako ng Diyos. Tumitingin tayo sa inaharap na may pananampalataya at pag-asa, umaasang tatanggap ng mga pagpapala sa mga himala sa buhay na ito. Ang akala nung iba ang himala ay doon lang sa lumang tipan. Yun hong ang isang taong makakilala sa Diyos at talikuran yung kanyang madilim na buhay, hindi ho ba ito himala? Himala ito. At kung ito ang nangyayari, ang sabi doon sa Kwan ang mga anghel ay nagagalak. Kahit isang kaluluwa ang makakilala sa Diyos at magsisi sa kasalanan, nagre-rejoice yung mga anghel sa langit. Inaasahan tayo natin ang mga Kristiyano ay
ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at ang bagong langit at lupa kung saan wala ng kasalanan, papahirin niya ang ating mga luha at mapapawi na ang kalungkutan, wala ng pagdurusa o paghihiwalay. At haharapin natin ang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Mga kapatid, sa mga nasabing pagtingin, ipinapaalala sa ating mensahe sa umagang ito, iwasan natin ang pagtingin negatibo o pessimistic sa buhay. Kailangang positibo ang ating pagtugon sa anumang maging sitwasyon sa pamamagitan ng ating pagtuon ng ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin maisasabuhay ito bilang kalalakihan, bilang kababaihan, bilang young adult, youth, o anumang kapisanan meron tayo? Paano tayo tumingin? Iwasan po natin yung maging negatibo, kailangang positibo. At kung positibo po ang ating mga paningin, walang imposibleng mananatili tayo sa kalagayang hindi maganda. Mga kapatid, nawa ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, 6 na paningin, 3 negatibo, 3 positibo, doon po tayo sa positibo. At kung atin pong itutuon ang ating paningin sa ating Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po tayo pababayaan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng ating mga lolo at lola, kaya naman po atin silang pasasayahin sa pangunguna ni kapatid na Sally Feliciano. Magandang umaga po sa Hello, magandang umaga po. Lee. Hello. Yan, dapat po ay nung last Sunday po ito, nasabay po sa ating Samora Sunday. Kaya po, ngayon po natin pasasayahin ang ating mga lolo at lola. Yan. Atin pong inaanyayahan sa dakong unahan ng ating mga lolo at lola habang may isang tugtog po sa inyo pong paglapit dito. Sige po, mga lolo at lola, yung mga senior na lolo at lola. Dito po kayo sa... Ay, ang galing ni Kuya Rene. Ang lakas, walang tungkod. Yan, pinakamalakas na lolo. Ayan po, nasan pa po ang ibang mga lolo at lola? Lapit na po tayo. Pusog kaya natin, hindi ba masyadong malapit? Ayan, sige po. Yung po mga senior, yung po yung ating Ayan. Ayan po ang munting gift po galing sa church. Yung pong isa po ay pag naliligo kayo, pang scrub po sa inyong mga, scalp. Ayan, pang scrub para hindi yung kuko nyo. Ayan.
Hello, kompleto na po ba ang ating mga lolo't lola? Opo, pag naligo kayo, ang sarap po niyan. O pag may shampoo na, hagurin nyo niyan, ang sarap. Sige po, kompleto na po. Nandito na po ba lahat ng lolo't lola natin? Okay po. Meron lang po akong isang trivia na palaro. Pero bago po yon, wala na pong hahabol. Sige po, kung wala na po ay sila Ma'am Ami tsaka si Kuya Ato nandun. Sige, abutan na lang natin. Nahihilo po, nahihilo. Ano ba yung skull? Anit. Ayan. Sige po, pakinggan po natin, panoorin po natin ang video greetings mula po sa ilang mga apo. Happy Grandparents' Day po sa lahat ng lolo at lola. Happy Grandparents' Day po, Lolo and Lolo. Happy very much po. Happy very much. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Grandparents' Day po. Happy Grandparents' Day po. Happy Grandparents' Day po. Love you po. Hello po, Lola. Hello po, Lola. Grandparents' Day po. Happy Grandparents' Day. Happy Grandparents' Day. I love you. Ginaiyak ba? Sino po ang lolo o lola na may pinakamaraming apo? Ilan po? Sige po. Ilan? 30? Nasaan po sila? 30! Ayan, so may tataas pa po ba sa 30? Ilan po kayo? Ilan po ang apo nyo? 50! Naku, kao ka! Talo kayo, 50! Meron pa po bang tataas sa 50? Ilan po? 14! Kay Gina, 50 po ba? 50? 50! Oh. Botante na iba. Kilala niyo po lahat. Nakakalimutan na. O di, paano yan? Wala nang lalaban. Ilan po, Tita Jane? Ay, apo sa tuhod. O, basta apo po. So, 50. O, di kayo po bibigyan ko ng premyo. Ayan. Yung pong 50 apo nyo, dalhin nyo po sa kapilya. Opo. Asa may pa-premyo. Ayan, so next Sunday po ay dadalhin po ni Nanay Veronica. Ay, sorry. Kayo po, Veronica. Dadalhin po ni Nanay Lita yung kanyang 50 apo sa linggo. Ito po ang premyo nyo. May pinakamaraming apo. Ayan. Okay po. Ops, there's more. So, yung pong gift na yan ay galing po sa ating church. Dahil po nga pasasayahin kayo, isa po sa programa ng Kapisanang Kababaihan at Kalalakihan ay pasayahin talaga si Lola at Lolo. So, meron pong ibibigay. Tawagin po natin ang Pangulo ng Kapisanang Kalalakihan at Kababaihan para sa kanilang pasorpresa. Ayan. Magpapamudmud po sila. 500. Ayan po. Magpatugtog po tayo para masaya. Ayan po. Pambili po ng ano ba mabibili ng 50 pesos?
pwede raw pong pabilihan ng katingko. Kasya raw po sa katingko. Ayan. Si Ma'am Ami po nandun, nahihilo eh. Si Ma'am Ami. Ayan po, pambili po ng katingko. Yan, salamat po sa ating kapisahan ng kababaihan at kalalakihan. Kuya Richard, si Kuya. Okay na po, lahat po nakatanggap na. Ay, si Ate Mirna pa raw. Si Ate Mirna Galione. Ayun po. Okay po. O, sige po, lahat po nakatanggap na ng cash gift. Ayan po, mamaya po magpunta na kayo sa Mercury Watsons. Bili na po kayo ng katingko. Yan. Maligayang araw po ng mga lolo at lola. Ngayon po ay hilingan po natin ang ating Diaconisa Veron para po panalangin po ang ating mga lolo at lola. Po. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. Pag-pray natin ating mga nagagandahang, nagwagwapuhan, mga bata pa yung iba, no? Mga lolo't lola. Sana all. Sana all. Sige po, tayo po ay mag-pray. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Sabi mo po sa iyong salita, kahit na pumuti ang inyong mga buhok, kahit na kayo ay tumanda, ako ang inyong Panginoon na siyang mag-aalaga sa iyo. Purihin ka po. Happy Grand! Sa pagdakila namin sa mga aming mga lolo at lola na sa amin ay nagiging kaagapay pa hanggang sa kanilang mga pagtanda, Panginoon. Sila ang siyang tumutulong sa mga anak, sa mga iba pang mga kasama sa bahay upang makaagapay, Panginoon, sa napakaraming gawain, sa pag-aalaga sa apo at sa iba pa, Panginoon. Ang patuloy na dalangin-langin, Panginoon, narito ang iyong mga anak na may mga edad na mga lolo't lolo na, Panginoon, patuloy na palakasin pa po ninyo sila at pagkalooban pa sila ng malaming, maliligayang taon ng kanilang kaarawan. At masumpong niyo po sila na patuloy na sa iyo ay naglilingkod, nagpupuri, nagpapasalamat, at patuloy pa namin nakakasama sa aming pananambahan. Panginoon, salamat sa aming iglesia sa pagdakila na ito sa aming mga grandparents at patuloy na ang iyong patuloy sa kanila ay pag-agapay, pag-aalaga, pag-aruga, pagpapagaling ng mga karamdamang nararamdaman at patuloy na pagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan, physical man, mental o emotional at higit sa lahat spiritual, Panginoon, iyong pagkaloob. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen at amen. Yan lamang po. Thank you very much po. Pwede na pong bumalik ang ating mga lolo at lola. Ngayon po ay ang ating paghahandog. Ika po, pangako, kasabay po ng ating tanging handog para sa Solomon's Builders na lilikumin ng ating kapatid na Cristal Santa Maria at kapatid na Sheena Gallego. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain,
kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Amang tanggap, yaring handog ng puso may loob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ang dalangin ng pasasalamat at basbas. Inaanyayahan po ang bawat isa. Kung meron po kayong nais ipasalamat, birthday, anibersaryo, maaari na po kayong pumunta sa dakong harapan. Mabuhay ang aming dahin, masaya ang pusong dumadalangin. Sa Diyos naman na lubhang awain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Tumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod at na may kagalakan, kay Kristo na laging nagmamahal. Ipagpaumanhin po ninyo na hindi ko na kayo mapapatungan ng kamay. Dahilan sa ako po ay hindi masyadong magaling. Gagawin na lang po nating group prayer. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid naming ito na nasa harapan. Ang iba ay sumapit sa kanilang kaarawan. Ang iba ay tinugon mo ang kanilang mga panalangin. Ang iba ay patuloy pa rin ipinagpapasalamat yung mga kahilingan hindi pa man nangyayari ay ipinagpapasalamat na. Ito po ay nagpapakita ng isang matinding pananampalataya sa iyo at sa kanilang pag-asang yung kanilang hinihiling ay mangyayari. Ito po yung tunay na pananampalataya. Salamat po sa buhay ng mga kapatid namin ito, sa buhay ng iyong mga anak. Naniniwala po kaming ikaw na aming Diyos ang patuloy na sa amin ay nakatingin. Patuloy na ang iyong mga mata ay nakatingin sa iyong mga anak sa kanilang kalagayan sa buhay. Ang iba'y pinagpala mo, ang iba'y hindi ganun kapalad, subalit kinikilala nila ang lahat ng bagay na iyong pinagkaloob sa kanila ay galing sa iyo na dapat ipagpasalamat. Salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin, sa aming buong iglesia, sa aming kapatiran. Naway patuloy mo kaming gabayan sa mga darating pang araw ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Humayo kayong taglay ang pagpapala ng ating Amang nasa langit. Awitin po natin ang doxolohiya. Luwalhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na
pag-ibig ng ating Diyos Amang na sa mga langit, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patnubay ng Espiritong Banal maghari sa inyong lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. 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 Awitin po natin ang imnoresasyon na lakas tayong hukbo ng Diyos. Lakad tayong hukbo ng Diyos at labanan nating lubos. Kasalan ang naglulugmok sa bighatid lungkot. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatnugot, sa digma'y huwag matakot. Balita ng pagbabalik ni Kristo ay maririnig. Namamasid, malwalhating langit. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumagnugot, sa digma'y huwag matakot. Magsikap ng walang batid, kaligtasan ay ihatid. Ibalita sa daigdig, ang Diyos ay pag-ibig. Sa pinto, sa pinto, sa pinto'y naroon si Jesus. Nakahandang pumatnugot, sa digma'y huwag matakot. Muli po, isang mapagpalang umaga sa atin pong lahat. At ngayon po, tayo pong lahat ay magkamayan. At meron po tayong Sunday School. Sige po, tayo pong lahat ay magkamayan. Lapitan po natin ang ating mga kapatid. Mahal na mahal kita.